yan eh. 1, 2 lang ha. 1, 2, welcome! Teka lang, meron pang isa. Si brother. Ano pangalan mo, bro? Ay, ito po si Kenneth. Akala ko siya si Kenneth. Ha? Sino si bro? Ah, siya na siya. Hindi na siya VIP. Okay, praise God, mga magandang gabi sa inyo mga kapatid. And this church ay walang tinataas kundi si Jesus Christ. And we believe that in the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? And we believe that Jesus Christ is a fully human and fully God. Amen. That's the doctrine of the church. At itong verse na to, saka ko na sasabihin yung pangalan. Amen pala. Amen. So mga kapatid, sit lang kayo dyan, makinig kayo. Yung mga maingay na bata, okay lang yan, palalabasin ko yan mamaya. Amen. Natawa si Jenny. Hindi, joke lang. Amen. So, welcome ulit sa mga VIP natin, Best International Person. Amen. Ang pag-uusapan po natin ay ang time natin as end times. Yan. Sino nakakaramdam ng end times ngayon? Wala, no? Kasi ang UAE hindi naman nagsasabi ng ano eh. Magpanik kayo. Magpanik kayo. Di ba? Hindi naman gagal, di ba? Kumuha na kayo ng mga pagkain nyo. Nagmamahal na. Di ba? Hindi nyo nararamdaman, di ba? Kasi ang UAE, grabe mag-comfort yan eh. Pero totoo, pinapaalam ko sa inyo, sa kalagitnaan ng kapayapaan, may mangyayaring nakasulat sa Biblia na tinatawag na end time. Amen? Amen. Amen? Amen. May kayo nawawala. So may tanong ako. Ito lang. May tanong eh. Kailangan lagi ako may tanong sa inyo. Sibira lang ako dito. Kada isang taon na ako nag-preach. Okay, may tanong ako. What does the future hold in your life? Tatanungin ko ulit yan mamaya sa inyo. What does the future hold? Bakit nga pala kailangan nating malaman yung hinaharap? Bakit kailangan pa nating marating itong end times? Pwede bang immortal na lang tayo? Sino gusto immortal dito? Wala? Ako gusto. Hindi dito. Siyempre sa langit. Amen. Immortal tayo pag nasa langit na tayo. Amen. Ngayon pa lang, dito pa lang, pag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, sabi doon sa John 1:12, ay binigyan ka ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. At pag naging anak ka ng Diyos, siyempre, who cares ka ni Jesus Christ? Amen? So ito po yung tanong ko, what does the future hold? Hindi ko po tinutukoy yung politics, yung entertainment, o yung technology dito, yung bagong technology, o may iPhone 18 ba? Hindi ko tinutukoy yan. Ang tinutukoy ko, ito, ano bang mangyayari sa hinaharap na kailangan kong abangan? Diba? Totoo ba may end times? Meron, pero hindi ko nararamdaman, no? Gusto ko yung pag yung rocket pag gumagano, no? Uy, di ba? Hindi para sa akin yun. Di ba? Ganun ba ang gusto nyo ng end times? Ang end times po kapatid, hindi yan basta-basta nararamdaman. Pag nangyari sa atin, doon mo lang masasabi yun. Kaya lang, bilang Kristiyano, bilang nakakaalam, bilang pinapaalam natin na nagsasabi sa atin about the Word of God that the Bible is true, na darating ang katapusan ng mundo. Amen? So, pwedeng eternal consequences o eternal implication yung tinatawag na doon ka sa sinasabing gusto mo, which is heaven. Hindi ko ito tatanungin kayo kung gusto nyo ng heaven. Kasi lahat naman gusto eh. Ang tanong, ganito. Ulitin ko, what does the future hold? Ano bang inaabangan mo sa future? Ang future, kung anong ginawa mo ngayon, yun ang mangyayari ka sa future. Amen. Umpisahan natin sa ating theme. Please stand up, mga kapatid.
Give an honor to the Word of God. In Romans 13, chapter 13, verse 11 to 14, in English Standard Version, sabi dito, beside this, you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than we first believed. The night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the work of darkness and put on armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies, in drunkenness, not in sexual immorality, in sensuality, not in quarreling, in jealousy. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify His desires. So let's pray, Lord. Thank you, Lord, for tonight, Panginoong Diyos. To your word, O Lord God. Give us, Lord God, the understanding sa inyong mga salita, Panginoong Diyos. Without the understanding come from you, hindi po namin ito malalaman, Lord. Holy Spirit, we invite you, Lord God, to clarify things na hindi po namin naiintindihan. At Panginoon, i-ready niyo ang aming puso at isipan to hear your word. Not only to become the part of our life, the word, but to be, you are our life, Panginoon Diyos. Father God, thank you, Lord, for every one of us, Lord God, na nandito. Tanging ikaw, Panginoon, ang makita at maitaas sa lugar na ito. Panginoong Isus, ikaw ang makita at marinig ang iyong mga salita ng aming mga puso na nagagalak sa iyong pagdating. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyo po ang kapurihan. Salamat in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Oh, welcome! Welcome! Welcome. Orasan niyo ako, ha? Saan yung mag-oras? Yun, present. Orasan mo ako, bro, ha? Okay. Sabi dito sa binasa natin sa Romans chapter 13, verse 11 to 14, mababasa po natin dito na itong 11:14 na ito, verse 11:14, with the day final salvation drawing near day by day, the time available for the development of truly Christian character grows shorter and shorter. Paiksi ng paiksi. Paul, therefore, in-urge ni Paul that all the Christian is to wake up before it's too late. They must not have, as non-Christian do, and must not give the sinful nature any chance to do its evil work. They must live in the victory of Christ with behavior that reflects His character in these end times. Amen. Tatagalogin ko. Kayo lang po mag-search sa... yun na. Ang sabi po dito ni Paul is palapit na ng palapit. The imminent of Jesus Christ's return ay ito na. Palapit na ng palapit. Handa ba kayo? Tulog ba kayo ng time na yan? O gising kayo? Ang aking ginawang title is high time. Ang ibig sabihin po ng high time is yung it is a time to do something that should have been done a long time ago. Kumbaga, overdue. Tapos na. Bakit yan ang high time? A time that is almost too late. Too late na ba? Nagisingin ang iyong spiritual na katawan, kaisipan. Christians are called to live in holiness in these end times. Inatawag tayo to be a holy. Yan ang sabi ni Lord, these end times. Ang basihan ni Lord is to be holy.
Mahirap maging holy. Tama yan, mahirap maging holy. Kaya pag-uusapan natin dito kung paano maging holy this end times. According to our text sa Romans. Tandaan nyo yung text. Romans chapter 13, verses 11 to 14. Pag umaalis po ng church, hindi natatandaan kung ano po yung chapter or verse o yung text mismo. Ang pinaka-importante sa church is the Word of God. Pinaka-importante. Lahat importante, pero ang pinaka-importante ay ang Word ni Lord. Hindi ang joke. Ni brother, ano ba pangalan ko? Sana eh. Okay, di ba? To live in holiness in this end times, you must, number one, awake in spiritual slumber. Sabi dito sa verse 11, beside this, you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. Alam niyo mga kapatid, kada pupunta kayo ng church, nalalaman niyo yung mga turo ng end times. Minsan wala kayong pakialam. Kasi meron pa kayong pambili ng pagkain eh. Di ba? Kumakain pa kayo. Sinubukan ko nga maging yung taga-ganon? Ang tawag ko? Oo. Sinubukan ko. Hindi ako napagkamalang pulubin. Magdanakaw. Pero di ba? Iba ang mundo ito. End times. Kaya kailangan mga kapatid, kailangan lagi tayong gising. Ang pinag-uusapan natin na gising dito, yung spiritual mo. Ang katawan mo, pag ginigising ka, di ba mahirap gumising pag ginigising ka? Sino mahirap gisingin dito? Bro Alex daw. Sino mahirap gisingin dito yung ginigising? Tapos ang daming, yung ganon. Daming kamot. Hindi nga. Pag ako nagigising, parang robot. Tapos gano'n ako. Nakapikit pa ako, nandun ako sa banyo. Yan. Pares kami ni Jerry. Diba? Sabi dito, the world is changing right now. Paul writes to the Roman Christians that the hour has come for them to wake up. In the sense that the sun is about to rise. Darating ang umaga. Itong gabi ito. Dapat gising ka. Hindi ka dapat natutulog ang iyong espiritu. It's time to get to work. Para saan? Para papurihan si Lord. Not because you are only in the church. Yung personal mong kausapin si Lord. Kainigin si Lord. How important it is to awake out of sleep. Gaano ba ka-importante dapat gising ka ang espiritu mo? It is possible to many Christian things and yet essentially be asleep towards God. Alam mo na importante, pero natutulog ka pa din. Sometimes people talk in their sleep. Natutulog na nagsasalita. Natutulog na may ginagawa. Natutulog na naglalakad. Natutulog na kumakanta. Natutulog na palaging nag-iisip. Anong tawag dito sa natutulog na to? Hindi alam mo. Nananaginip, syempre. Diba? Tingnan nyo, dahil sa end-times, na kinakabahan na kayo kung ano yung ano. I-dreaming lang yung sinasabi ko, dreaming. Ngayon, tatanungin ko kayo ngayon, natutulog ba? May panaginip ba kayo ngayon? Ngayon bang nangyayari ngayon sa UAE? Ito ba isang panaginip lamang? O totoo? Reality. Pero ako sigurado ako, hindi lahat tayo dito sinasabi ni reality ito. Iniisip lang natin, isa lamang itong panaginip at magigising din ako sa katotohanan. Diba? Kapatid, sabi dito, a friend of the world is the enemy of God.
Nakita mo yan, kapatid, oh? Sabi, di ba? You must awake. You cannot walk with God and hold the hand with Satan at the same time. You cannot grow spiritually while holding on to worldly compromise. Sa end times po ang pinag-uusapan natin is you to live an holy life. Pero kung ito ang ginagawa mo, gusto ko pang makamundo pero gusto ko si Lord. Mas gusto ko si Lord. Ayaw kong bitawan si Lord. I love you, Lord. Diba? Pero yung kamay mo, nandun pa rin sa dati. Sa dating ginagawa mo. You cannot grow spiritually while holding on to worldly compromise. Kapatid, magising ka. Gumising ka. Huwag kang kumuha sa Biblia na ikaw ay didependahan mo ang ganito. Kasi hindi pinapanlaban lang sa Bible. Before ka kumuha ng Bible verse, kunin mo muna ang text bakit sinabi yun. Hindi kuha lang ng kuha. Kasi, pagtatanggol natin ang sarili natin, gusto mong pumunta ng langit, gusto mong pumunta sa sinabi ni Lord, pero hindi mo naman, mayroon ka namang hindi binibitawan. Di ba? Some people, even some who claim to be Christians, are going through life as they asleep. They're tolerating sin in their life and are living for Jesus half-heartedly. Anong sabi ni Lord? Love the Lord your God with all your heart. Hindi po half. So Paul says to them, wake up. The hour has come for you to wake from sleep. Awake in spiritual slumber. Slumber po yung tinatawag na idlip. Ito talaga tulog. May mga Kristiyanong napaka-active. Nasa church palagi, nasa gawain palagi. Pero naiidlip ang espiritu. Kung babasahin natin verse 12, the night is far gone. Cast off the works of darkness. Dahil nalalapit na ang umaga, ang tinutukoy dito, the day is at hand, ay ang pagdating ni Lord, ang muling pagbabalik niya. Sino ang nakakaalam ng rapture? Lahat. Sino gusto mapunta sa kasama ni Lord? Sa rapture. Amen. Christian must throw away any works of darkness, any worthless things we have done that belong to the night. Yung dating kahapon mo, huwag mo nang balikan. You know, itong mundong ito, you chase your feelings. Ito po ang mundo. You chase your feelings, you prioritize yourself, you entertain by sin. Hindi mo ini-entertain ang sin, ini-entertain ka ng sin. At ikaw naman nagpapa-entertain ka. Seeking man approval. Following culture. Marami sa atin dito, pinapalo pa rin ang culture. That is a worldly things. If you follow the word of God, you chase the word, syempre, di ba? Chasing by faith. And denying yourself as Jesus Christ said it. You have to deny yourself and follow me. Take up your cross. And loves eternal things. Please, kailangan tumakbo ka sa kasalanan. Huwag kang lumapit doon. Seeking God's approval dapat. Hindi dapat yung sa tao. And you will not follow the culture. You have to follow the scripture. Amen?
You cannot expect God to be the source of your peace in these end times if the world is the source of your satisfaction. Kung anong pinoprovide ng mundo, makakakausap. Pero nag-expect ka ng kapayapaan kay Lord. Pero sa totoo lang, ang kapayapaan ay nanggagaling kay Sheikh. Wala akong ano kay Sheikh, mabuti ang UAE, napakaganda ng UAE. At blessed tayo na nandito tayo. Amen. Pero wag mong idepende ang sarili mo doon. Idepende mo, ang source mo dapat kay Jesus. Wala akong sinabing, kaliwalin natin si Sheikh. Hindi. I love UAE. Okay? I love Cagayan. In verse 13, sabi dito, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality, in sensuality, not in quarreling and jealousy. This is the works of darkness. Ito yung sinasabi. Na hawak-hawak mo makamundo. Gustong mapunta at kasama si Jesus Christ in the end times and rapture. Ba't ayaw mo bitawan? Saka mo lang sa bibitawan kung totoo lang nandiyan si Jesus. Hindi po ganun, kapatid. Sa oras na nakita ka, tinuturo ni Pastora, Kati doon sa 10 virgins. Sa oras na makita ka na yung wala kang ilaw, at kung bumili ka pa, pagbalik mo, wala ka na. Hindi ka na isasama. Kung isa ka sa mga doon, wala nang second chance yun. Wala na rin last chance. Kaya nga kapatid, nakakarinig kayo ng salita ni Lord. Kasi, mahal kayo ni Lord eh. Mahal tayo ni Lord. Hindi dahil kinakasigo tayo na salita niya, napipenetrate sa soul and spirit mo, nasasaktan ka, masaktan ka. Yun na totoo. Ang word ni Lord, nakakasakit yan. Nakakasakit, sobrang sakit. Pero babaguhin ka. Into the holy life. You must awake that these are not appropriate for the Christian who have come out of the night into God's light. Itong mga sinabi ko sa verse 13. Pakiano nga bro. Yan. Hindi po galing sa akin yan. Nandiyan yan sa Bible. Tandaan nyo, Romans chapter 13, verse 11 to 14. At nasa verse 13 tayo. Not in orgies, drunkenness, not in sexual immorality, in sensuality, not in quarreling, in jealousy. Quarreling yung quarreling yung panayang bangayan. Bangayan. Yung panayang selos. Na meron siya, ako wala. Sexual immorality. Ano nga ba yun? O, tingnan nyo. Tatawa kayo pagkano, di ba? Sensuality. Ito yung tinatawag na wala ka nang pakialam kung masama o masama yung ginagawa mo. Wala ka nang pakialam. Hindi ka na nahihiya. Wala ka nang shame. Makapal. Hindi mo ba? Ang heart. Kalis heart. Yan. Sabi dito, alam niyo ba si Noah, nung panahon niya, winarningan niya ang mga tao at pinagtatawanan siya. Sino bang tumatawa sa inyo ngayon sa labas na nakikinig kayo sa salita ni Lord na hindi naman totoo? Yun ang sinasabi nila sa inyo. Ngayon ikaw nagdududa rin kung totoo kasi wala pang Totoo ba talaga yung revelation na tinutukoy palagi ni Brumar? Sorry. Totoo ba talaga? Ang alam ko lang is, ang Diyos ay mapagmahal. God is love, sabi doon sa 1 John. Diba? Winarningan ni Noah nung panahon niya ang mga tao and he refused to listen until it was too late. Kapatid, ayaw na magiging tulad kayo ganyan. The Bible clearly say, as the days of Noah were so, shall also the coming of the Son of Man be. Darating ang Panginoong Hesus na pinagtatawanan
ang ating Panginoong Isus. At tulad ko noon, pinagtatawanan ko rin ang Panginoon. At ngayon, by the grace of God, sinib niya ako at wala akong inambag doon kundi kasalanan. Wala akong inambag kundi kasalanan. Tulad niyo, tinubos kayo. Kaya huwag yung sasabihin na the flesh. Sasabihin nyo, kasi tao lang ako. Mahinang nila lang. Kailangan nyo bang maging sitaguro? Para maging malakas na nila lang? Hindi na kailangan dito sa mundo ng mga tao? Tatawa, siguro nanonood kayo, no? Kayo ha, nanonood kayo ha. The flesh tuloy. The flesh is weak. Sinabi to ni Jesus. The spirit is willing, the flesh is weak. Actually mga kapatid, ang tawag yan, warning. Alam mo na mahina ang laman natin, ang physical nating katawan. Inaano tayo, inikaya tayo na gumawa ng mali. At ang soul mo, kung sino susundin ko, ang espiritu ko, ang katawan ko. Ganyan. Pero mas maraming kalahin kong kausap yung katawan ko, kaya itong susundin ko. Ganun ang soul. Tandaan nyo, it is a warning, not excuse to sin. Huwag yung dahil tao kayo o tawag dito mahinang nila lang kayo. Hindi. Kaya naparito si Lord, nagkatawang tao, para hindi nyo sabihin na naging na tao lang kayo. Naging tao siya sa pinakamababang antas. Dumating siya dito para i-save ka niya at i-save ako. Kaya hindi ka dapat mag-excuse. Hindi ka dapat nag-excuse na mahinang nilalang ka. Dahil nung tinanggap mo si Jesus, binigyan ka niya ng lakas. Lakas to overcome sin. If you want to defeat sinful habits in your life, you have to approach the sin in your life. Huwag mo tataguan yung kasalanan mo. Harapin mo. There is no room for moderation. Kang matulog. Harapin mo yung kasalanan mo. Huwag mo taguan. You must be awake in spiritual slumber. Huwag puro sorry. Lord, sorry, nagkawa ako kasi ito. Sorry Lord, kasi mahina ako. Sorry Lord, nayaya ako ng kaibigan ko. Sorry Lord. Kapatid, huwag puro sorry. We keep saying, Lord, sorry for the same old habit. Yun ang laging pinag-sorry mo, yung dating mong habit eh. Paulit-ulit ng paulit-ulit. Bakit hindi mo i-try? Natapusin yun. I-stop. At ibigay mo kay Lord. Mahirap, di ba? Pero nung kinuha mo yan, di naman mahirap, di ba? Pero unti-unti, nagiging maganda at masarap, di ba? Bitawan mo. Kasi these end times, hindi naman yun ang, hindi kasama yan eh. At ikaw rin, hindi ka rin kasama. Alam nyo ba sa church, itong mabilis na nangyayari, o madalas na nangyayari, madalas na nangyayari sa church, ang ma-open ng tao, ang ma-open ng Christian sa kapwa niya Kristiyano. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na backsliding. You know, ang backsliding is not about you not going to the church. Hindi po yan ang totoong mukha ng backsliding. Ang backsliding, nasa loob ka ng church. Hindi ka lang nakikinig ng salita at hindi mo ina-adapt. Yan ang backsliding. Kasi hindi ka naman pumunta sa church eh. Na nag-backslide ka, ayoko na sa church na yan. Bakit? May mawawala ba sa'yo pag umalis ka sa church? Kung kaibigan mo, mawawala yung relasyon. Pero kay Jesus, nag-backslide ka. Ngayon, kung hindi mo naman in-accept si Lord as Lord and Savior na totoo, hindi ka nag-backslide. Wala ka lang talaga sa presensya niya. Nandun ka lang para manggulo. Yun ang totoo. Ang gulo nga rin, hindi ka naman nagugulo na ibig sabihin na kailangan mo makipag-away. Ang ibig sabihin ng gulo, naghahanap ka lang ng impormasyon. Kung ito ba, itong Diyos na ito, totoo ba? Kung ito bang Diyos ay nagtuturo ng katotohanan ba talaga? O puro lang kainan?
Ang backsliding kapatid, nasa loob ng church. Tandaan nyo hindi lang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ipinapamuhay. Bakit? Pag kinokorek yung mga yon, the reason why you hate correction, kasi kinokorek yung mga yan tapos naiinis sila, is because you still love your sin. Ayaw mong bitawan. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 5, put to death therefore what is earthly in you. Yung sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Kapatid, sa kasalanan, tandaan nyo, no mercy. Huwag kang mag-mercy sa kasalanan. Nandiyan lang siya kasalanan ko to. Harapin ko daw to, sabi ni Roger. Tama, harapin mo. Pero sa tulong ni Lord, no mercy. Dahil kapag ikaw, binigyan mo ng mercy yan, siya ang walang mercy sa'yo. Distraction sa buhay mo. Don't do anything that will give those sinful desire any room or any opportunity to flourish in your life. That includes not putting yourself in situation in which you know you're likely to be tempted. Ikaw ay natitempt. Huwag kapatid. Gumising ka. Gising. 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 In your spiritual slumber. It's high time. Overdue na po mga kapatid. It's too late. The most frightening part about waking up is finding out most people around you na walang pakialam sa'yo. O anong gagawin mo? Gawin mo yung pinapagawa mo. Ay, pinapagawa nito. Uminom ka na uminom, magpakalasing ka, walang problema. Makipag-away ka, magsalita ka, wala akong pakialam sa'yo. The most tremendous judgment of God is this world is the hardening the hearts of men. Kapag ikaw ay binigyan na ni Lord, i-harden yung puso mo, wala ka na talagang pakialam. Mapapansin nyo ito. Sige bro, ano mo bro? Yan. This is anti-Christian. Kapag ikaw ay kumuha ng isang verse o kahit na anong quote about the Bible, may case ka sa kriminal. Nakapasa na po yan sa Britain. Kaya paano nyo, pag dumating yan dito sa atin, ito, Muslim country ito Darating ang panahon na mangyayari kung ano nakasulat sa Biblia. Na pagbabawalan ka ng makinig o magbasa ng salita ng Lord na dati o ngayon hindi mo pa alam na yun ay totoo, pero nung panahon na yun na darating saka mo lang malalaman dahil nangyayari na. Gusto mo kasi yung nararanasan mo before ka maniwala, diba? Alam niyo ba sa Romans chapter 1 sinabi dun, they rejected the truth, God gave them over to their own desires. Nireject nila si Lord. Sabi ni Lord, ibibigay ko kung anong gusto nyo. Kung anong desire nyo. Kaya mapapansin nyo, may mga homosexuality na ganyan. Hindi nila kasalanan. Tama yun. Ang maging ganun sila. Pero sa Bible, hindi natin tatanggi kasalanan yun. This comes from the generation of their ancestors. Pero nilalabanan yan through Christ. Hindi yan ibinano na magpakatotoo ka sa sarili mo. Hindi ko tinaano ang mga homosexuality kasi ako may pamangkin ako. Pero ang pamangkin ko nagbago. At maraming mga homosexual ang nagbago nung nakilala si Jesus. Hindi nakilala kung sino mang Kristiyano. Nakilala mismo si Jesus. At tumimo ang word of God sa puso nila. At yun ang naging dahilan kung bakit sila nagbago. At bumalik sa original image ni Lord.
Sabi sa Titus chapter 2 verse 11 to 12, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness in worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age." This is the present age. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly and righteously and godly in this end times present age. You know mga kapatid, sino ba dito nagpe-prepare ng yung pag-uuwi? Kailangan. Kasi nangangamba ako dito sa inyo. Kung anong mangyayari dito, di ba? Hindi ko alam kung anong mangyayari, kaya mag-aabang na, kaya magpe-prepare na ako sa aking kinabukasan. Sa kinabukasan ng aking pamilya. Pupunta lang kami doon sa sabi ng pastora, doon sa bukid. Sabi niya, wala ng tsokolate. Gulay. Puro gulay daw. Mahal, magtagal muna tayo dito. Alam niyo ba mga kapatid, people are preparing for retirement, success, and comfort. But you are preparing for eternity. Kapatid, walang masama nang prepare ka ng yung retirement and success sa yung buhay and comfort na meron kang bahay at sasakyan. Walang masama. Pero kung nakakalimutan mong pinaka-importante, you're not prepared sa pagbabalik ni Lord. And that is the greatest mistake of a person can make. Sabi ko sa inyo, wala nang second chance pag dumating na si Lord. Kasi maraming chances ka na na nakarinig. Hindi pwedeng sabihin na, ay hindi ko pa kasi narinig yan, ay hindi pa kasi tumimik, hindi ko kasi naintindihan yan. Ayaw mong intindihin ang salita ni Lord. Magkaiba yung hindi mo naintindihan sa ayaw mong intindihin. Bro JR, ganito naman kasi yun May nagtanong kasi sa akin, itong sabi niya, kung mapupunta ba siya ng langit, mabait naman daw siya. Wala siyang kaaway. Lahat ng tao kaibigan niya. Diba? He was loved by all. Diba? Babae, lalaki, mahal na mahal siya. Kaya minamahal niya rin yung mga babae. Diba? Iba-iba. Diba? Sabi nga niya, pinagbibigyan ko lang yan bro. Kasi mahirap. Kasi sabi sa diba, pagbigyan mo. Diba? Yan ang sabi. At marami siyang pera. At ito pa, popular siya. Famous siya. Pero wala sa kanya si Jesus. Sabi nga sa Mark chapter 16 verse 26, "For what will it profit a man if he gains the whole world but lost his soul?" Awake in spiritual slumber. Wake up mga kapatid. Walang matutulog. Walang magsi-cellphone. Ay, sorry, matutulog na pala. What is the use of being famous? What is the use of being handsome? Ayaw nyo naman maniwala kayo talaga. Ano bang use ng ganon kung when heaven doesn't know your name? Kapatid, unahin yung eternity. Unahin yung si Lord. Alam nyo ba sa karamihan sa church, kayo na ang evaluate. But if you evaluate the church, you must evaluate in the scripture, not in your own understanding. Kaya marami pong punta sa church, ay hindi totoo ang totoong church, hindi ko nararamdaman itong church. Ang tanong, nagbasa ka ba? Nararamdaman ko si Bro JR, napakabait. Di ba? Sarap pakinggan. Di ba? Maraming church, ang pinapalo ang tao. Pinapalo yung nagpipreach, pinapalo yung pastor. Pero hindi pinapalo si God. Hindi nagbabasa ng scripture. They following wolves instead of God. Wolves kasi ang tawag sa mga nagpipreach sa harapan na hindi dapat ang pinipreach dapat yung katotohanan.
Masaktan kung masaktan. Kasi yun naman talaga ang preaching. Persecution dun sa nagsasalita. Tanggapin. Emotion over the word. Word of God. Nasaktan ako. Nung pinagsalita ako ni Bro Jer about the word of God, kailangan magbago ko kasi pag hindi daw masasama sa end time. So, okay, nasaktan ka. That is your emotion. Living for earth, forgetting eternity. Gusto mong mabuhay dito. Marami pang gustong puntahan. Gusto ko pumunta ng Kazakhstan. Maraming ano doon. Maraming mga camels. Ay, camels ano yun? Yung kabayo. Horse. Horse. Diba? Kapatid, don't forget the eternity. Do not be deceived by lies. Driven by emotion, lost this on this world. Kapatid, the church exists. Nag-i-exist lang ang church. The church is the body of Christ. Tayo yun. Kaya lang nag-i-exist ito. Because the hell is real. And the heaven is near. And Jesus is here. Amen? Be careful. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Pasama ng pasama, mga kapatid, ang panahon, ang araw, at ang tao. Patalino ng patalino ang tao. Pero sa paningin ni Lord, papulish ng papulish na. Hangal. Nagiging hangal ang tao sa sobrang katalinuhan niya. Dahil wala na, hindi niya na inaabot ang holiness na sinasabi na ibinigay ni Jesus sa atin. Therefore, He says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Awake, mga kapatid. In spiritual slumber, will you sleep? Arise from the dead. Yung dead sin nyo, ano nyo na yan? Arise, tumayo ka. God will give you light. Amen. To live in holiness in these end times, you must clothe in Christ's righteousness. In verse 14, put on the Lord Jesus Christ, which is your righteousness, the breastplate of righteousness, the belt of truth. Wearing Jesus is a symbolize of your true identity as a Christian. If you are follower of Christ, you must live as Jesus did. Alam niyo ba yung righteousness natin? It comes from the Lord Jesus. Ito yung sinabi ko kanina. May kasalanan si Jesus. Naniniwala kayo? May kasalanan si Jesus? Wala. Wala, di ba? Pero may kasalanan siya. Hindi siya gumawa ng kasalanan, pero may kasalanan siya. Ito yun. Explain ko sa inyo. Baka ma-YouTube ako nito Ma-TikTok ako nito. Maano ko ni Christine. The only sin Jesus ever had was ours. Yung kasalanan mo at kasalanan ko, kinuha niya yun. Kaya siya nagkaroon ng kasalanan. Hindi dahil sa gumawa siya ng kasalanan. Dahil inako niya yung kasalanan ng mundo. And the only righteousness we can ever have is His righteousness. You must be clothed in Christ's righteousness to live in holy life, holiness in these end times. God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God because of Jesus Christ. Because of Him, He don't have sin. No sin. Hindi siya nagkasala. Pero dahil mahal na mahal tayo, ikaw at ako, inako niya yun. Ganon niya tayo kamahal. Ganon ang Diyos natin. At walang ibang Diyos na gumawa ng ganon. Diyos lang natin na ang pangalan ng Jesus. Amen.
Sabi mo bro, the sinner saved. Yan. Kapansin nyo yan? Yung isa, the sinner is lost. He prays moral lodge, sacraments, baptism, lodge, church, hanis siya. Lahat nasa kanya. Nag-church siya, nabaptize siya, pero di niya naintindihan kung paano siya nagkaroon ng righteousness. Paano siya naging totoong na-save. Walang iba kundi ang paglinis lamang sa iyo ni Lord sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? All our righteousness are a filthy rags, not by works of righteousness which we have done. Hindi po yung righteousness natin which is called self-righteousness. But according to His mercy, He saved us. You must clothe in Christ's righteousness. Because of His grace, we are saved. We are redeemed and paid it fully. And this is available for every soul. He complete in work and finish the cross. May eternal life siya at ibinigay sa iyo at sa akin. That's why you have a righteousness of Jesus Christ. Alam niyo ba si Satan, yung strategy niya ay simple lang. Make sin look normal. Gumawa ka ng kasalanan, normal. Nagtatawanan pa kayo. Ganun ang normal na strategy ni Satan. Hindi ka kailangan niyang kumbinsihin na gumawa ka ng mali. Dahil ang tao, nature niyang gawin ang kasalanan na madali. Kaya nagiging normal na lang sa paningin ng tao. At yung righteousness, ito ay weird para sa kanila. Ang weird naman na ito, kada na lang magsasabi ako, invite kita sa church. Uy, hindi maganda yan. Sabi ni Lord, masyado ka namang banal. Sabi ni yung kumanta si Paraluman. Sabi niya, gusto niya sa lalaki yung mabait, mag-inom, pero medyo bastos. Mag-inom, pero medyo bastos. Di ba yun ang gusto ng mga kahit ang mga kasama ko sa trabaho. Sabi ko nga, ako hindi ko sa iniiba ang sarili ko. Hindi ko kayang sikmurahin ang ginagawa ko noon. Nakasama sila dahil sa ganun. Pero hindi ko sinasabing ayaw ko sa kanila. Yung ginagawa nila. Siyempre, alam nga naman sitahin mo na sitahin palagi. Hindi ikaw ang lagi napapasama, ibig sa may kayat mo. Pag-pray mo sila. At kapag mayroon silang ginagawa at nasasabi ko lang na, bro, mukhang hindi maganda yung nasabi mo. Ginaganyan ko lang, binibiro ko lang, mukhang hindi maganda. Ayan, upo tayo. Ay, hindi na bro, okay na ako. Ganun siya. Diba? Kasi weird sa kanilang righteousness na coming from the Lord Jesus. Sabi nga sa Isaiah chapter 61 verse 10, I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God. For He has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe of His righteousness. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you were baptized in Christ, have clothed yourself with Christ. Baptized meaning spirit, you are clothed by His righteousness through the Spirit of God. Kung mapapansin niyo itong verse 12, sabi dito, the day is at hand. Verse 12. Ay, tama bro. Yan. Kaya lagi merong yan makikita nyo nakakaibang kulay, di ba? Kulay yan purple. And the day is at hand. Put on armor of light. Yung armor of light dito, it is related to the Lord Jesus Christ Himself. When we put on Christ, when we put Christ in ourselves, we put all the armor of God. Because the armor of God is Jesus Christ.
Amen. If you clothe by His righteousness, you wear His armor. The full armor. The day is at hand. Jesus will return. Ang tanong, gising ba kayo? O tulog na ngayon? Physically. Spiritually. Hell has no exit. Hell has no exit. Heaven has one door. Only one. Jesus Christ is the only one way, door, papunta ng heaven. Wala nang iba, wala nang tinukoy sa Biblia. At kahit sa anumang book kayo magbasa, walang itinukoy na iba, kundi si Jesus Christ ang tinutukoy. Kahit sa ibang mga pananampalataya, tinutukoy papunta sa Kanya, nire-reject lang nila. Pangatlo, to live in holiness in end times, you must walk in the Spirit. In verse 13, let us walk properly. Walk properly. Walk properly. Tapos dito sa verse 14, sabi, no provision for flesh. Sabi ito, sabi ni Paul dito, he means all the human's appetites we experience to feel good. Hindi masama yung mga ginagawa mo. Hindi masama. Yung mga gusto mong mangyari. Kasi may mapapansin mo naman kung masama, di ba? Meron kang mga bagay, masama bang manood ng sine? Masama manood? Di ba hindi? Masama bang kumain ng ng papaitan palagi? Di ba hindi? Di ba hindi? Kasi hindi ka naman lagi nagluluto eh. Di ba? Yung mga bagay na gano'n, example lang yun, yung mga bagay na gano'n, hindi naman masama yan. Pero kung yan ang nagiging dahilan, maging prioritize mo yan kaysa kay Lord, yan ang nagiging masama. Yung mga bagay na naging prioritize nyo, kumpara kay Lord, ay nagiging masama. Because those cravings become sinful when we serve them above all others and willing to harm others to gratify them. Magagratify mo yung sin na hindi mo namamalayan. Gratify means, binibigyan mo ng provision yung sin. Sabi nga dito, no provision for the flesh. Kaya kung bibigyan ng opportunity ang kasalanan na pumasok sa iyo. Walk in the Spirit. Sabi dito, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. The lust of the flesh. Ang dapat natin gawin, walk in the Spirit, you must be attracted in the spiritual things, not in the worldly things. Wala dyan, bro? Be attracted. Wala na? Attracted ka kayo na, no? Kaya yan. Be attracted sa mga gawain sa church. Ang alin ng mga gawain sa church? Ang gusto ko ito eh. Prayer meeting. Diba? Dati, pupunti lang yung nag-a-attend. Kasi, pupunti lang yung gusto mag-pray talaga eh. Oh. Pero pag blessing talaga, pag sila pinag-pray, gustong-gusto nila. Na-receive ko na yung blessing ko. Kaya kailangan mag-testify ako, kaya ako nandito. Tapos pagka na-testify na sa next week, wala na naman sila. Di ba? Prayer meeting is not a program of the church. Tandaan yung kapatid, it's not a program of the church. It is the power of the church coming from the Lord Jesus. Hindi tayo nagpipray dahil mayroon lang gatherings. Nagpipray tayo in every soul. At yung mga desire natin na kaaya-aya sa panangin ni Lord. Meron pa tinatawag na pinagpipray natin yung mga kapatiran kasi hindi nakakapunta, hindi dahil may dahilan sila. Dahil malayo talaga sila. Yung iba nandun lang sa malapit lang. Kaya yung mga malalapit lang na hindi makapag-attend ng prayer meeting, gising! Di ba? Gising! Amen! Alam niyo ba yung mahilig kayo mag-Facebook, di ba? May ministry kayo ang Facebook. It's not the amount of likes you can get. But it is about the amount of seed of truth you can plant. Yung yung mag-design ka ng message, kasi may nagsasabi ganito,
pasensend ka naman ng word of God, tapos ikaw, ano ngayon? Pag nag-send ako sa iyo, nababasa mo, di ba? Kaya ka nga nagre-react eh. Di ba? Bakit siya nagre-react? Kasi tinatamaan siya, pasensend ka pa. Ganun, di ba? Bakit ka nagre-react? Di good. Di ba? Kasi kung walang nag-react, hindi niya na binasa. Amen. So that is the Facebook medicine na tinatawag. Gamitin nyo sa tama ang social media. Diba? Yung pagsasayaw nyo ng TikTok, gawin yung sayo ni Jesus. Oo! At marami may maiganyo. Diba? Kanina nga, may pinanood kami ni Pastora eh. Yung pusa eh, sumasayaw eh. Galing eh. Oo, tuwang-tuwa kami. Palagi pusa gumagano. Sabi ko pusa talaga to. Ano to, AI siguro. O, ito. Ito si Bobby Orr. Yan, si Bobby Orr. Oh. Siya yung may hawak ng world record na may highest IQ. Anong sabi niya? The Bible is perfect. Alam niyo bang kahit mabasa niya ng buo yan, kahit ngayon mabilis siya magbasa, sabi nga, IQ niya masyadong matalino, di natin kayang arukin yung kanya, ha? Yung kanya. Pero hindi ko sinabing, kasi meron kasing sinasabi na tao lang siya. Kaya ko rin yan. Okay. Pero hindi lahat ng tao pare-parehas ng IQ. Kaya siya mataas ang IQ niya. Siya may record na ganun. Pero nasabi niya, the Bible is perfect. Biruin mo, di ba? Si Bobby Orr yan. Batang-bata pa yan. Kasing bata ko lang yan. Kaya mga kapatid, yung sinabi niya, the Bible is perfect, pag-aralan niyo yung Bible. Hindi dahil sinabi lang ni Bobby Orr. Marami nagtitestify niyan. At gusto nyo makahikayat ng mga kapwa nyo, pamilya nyo, na tanggapin si Jesus. Alam nyo ba yung ginagawa nyo na inikayat na in-invite sa church? Ang tawag yan, evangelism. Hindi ka nga nag-share, pero uma-action ka to invite them. Pero alam nyo ba, si Satan, may trick yan. Binablock ng evangelism. Saan? Pag prayer meeting, kunti ang pumupunta. Pero pag mayroong galaan, ang dami. Diba? Sabi dito, Satan tricks to block evangelism is to keep churches busy with activities that aren't related in soul winning. Kapatid, kung hindi ka pa nag-soul winning, you must be awake. Walk in the Spirit, clothed in Christ's righteousness. Alam niyo ba mga kapatid, mahirap yung, hindi ako pastor ha, naiintindihan ko ang ng pastor, hindi asawa ko pastor. Kasi pag nag-alaga sila ng mga tupa, inalagaan kayo, ang hirap ng alagaan ng mga anak. Dadalawa lang yan, tatlo. Tapos kayo nga alagaan ang dami. Diba? A caring pastor will edify his church. Will edify. Gaganda. Pagkakatiwalaan yung pastor. Pero tandaan nyo, tao lang din si pastor. A caring church will support their pastor. Hindi siya perfect. If you walk in the Spirit, dapat nag-evangelize ka. Dapat may care ka sa church na kinabibilangan mo. Dapat may care ka dun sa kapatiran mo. Kasi these end times, ang mahalaga, walang iba kundi ang pag-ibig eh. Di ba? At sa kahit anumang season, pag-ibig talaga nangingibabaw eh. At kung ikaw ay maiwan, if you're left behind, di ba? Napanood niyo yung left behind? This world, itong mundong ito, will not stay normal. Hindi ko magiging normal na. May gera na eh. Hindi na nga normal eh. Kaya kapatid, ang gawin natin, choose Christ. It will cost everything. Pero it will satisfy your soul. Amen. Many will be killed for their faith. Many will be killed in your faith, in my faith. Dahil pinoproclaim ko si Jesus. Maaaring kamatay ko ito. Pero kapatid,
your soul is satisfied because you are walk in the Spirit of God. Time is running out. Diba? Kapulad ng time ko ngayon. Time is running out. Diba bro? Time is running out. Oh, diba? Time is up. Time is running out. O ito. Pakita mo ba isa bro? Meron po tayo kapatid Yan si Harun po. Harun Ibrahim was born into Muslim family in Israel. He spent years searching for truth. Surrounded by different beliefs, he studied Islam, Judaism, and Christianity, trying to understand what was real. Ano ba ang katotohanan? Ano ba? Alam niyo ba ito? Nung nakilala niya at nalaman niya yung katotohanan, na-experience niya, na-encounter niya si Jesus kasi sinisip niya si Jesus. Nung umpisa hindi niya sinisip, hindi niya hinahanap. Pero sa kakahanap niya ng katotohanan, ang sabi ni Lord, I am the truth. Diba? I am the way, the truth, and the life. Nung nalaman niya ang truth, libo-libo ang tumanggap at ginamit si Harun Ibrahim para dumami ang Kristiyano. Kapatid kayo, tayo, yun po ang gawin natin. Ito pa, si Mariam Rostampor, killer. Hindi killer ha, na killer. Keller. Meron yan? Wala no? Mariam Rostampor Keller, yung babae na nasa Iran ngayon. Kilala niyo yun? The former Christian House First Leader. Bakit the former? Kasi nakakulong siya. Na-imprison siya noong 2009. Na-imprison siya noong 2009. May sentence sa kanya ng death penalty. Ang sabi niya, hindi siya hindi na-move ang kanyang faith. Ang sabi niya, believing in his country, naniniwala siya na ang country niya ay nasa brink ng spiritual awakening. Kasi maraming tumanggap kay Lord. Maraming tumanggap. Huwag na huwag kayong tumingin sa Kristiyano. Tumingin kayo kay Jesus. Kung ini-imitate ng Kristiyano si Jesus, di-imitate mo rin siya tulad na sinabi ni Paul, imitate me as an imitate Christ. Pero kung hindi, huwag mo siyang i-judge. Imitate Christ. Huwag mong i-imitate kung ano man ang ginagawa. Kung ginagalang mo at ino-honor mo na tao. Life doesn't end at the grave. Hindi po natatapos doon that you are rest and peace. Without Christ, there is no rest and peace. Without Christ, there is no escape from hell. What do you think comes after life? Ano bang naisip nyo pagkatapos ng afterlife? Life without Christ is a dead end. The mark of the beast is not symbolic. Hindi siya symbolize lang na papatatakan ka dito according sa Revelation. Hindi lang ganun pa. It is real. It is real. Hindi po siya symbolic lang. Na itong mga ito na yun. Hindi po lang ganun. Hindi lang po ganun. Totoo po. According sa Bible. Pero ang matter dito, yung choice mo. Hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta kapag wala kang mark of the beast. O name or number. At darating ang panahon, sa panahon na ganun, nasasabi niyo, totoo pala to Lord, itong Biblia ito. Totoo pala ang word of God mo. Kaya, ang problema, andun na yung mga yung mga nilagay doon na authority para sakupin ang mundo sa pamamagitan ng kanilang greedy. At ang sasabihin nila, i-worship mo ako. I demand to worship. Paano gagawin mo? Kapatid, ngayon pa lang, don't wait for that day
wait for that day, kapatid. Ngayon pa lang, kapatid, piliin mo si Kristo. At maging ready ka sa hinaharap. Huwag kang nakita mo na, nabasa mo na, narinig mo na, nagbingi-bingihan ka, nagbulag-bulagan ka, nagpipipipihan ka. Itong masakit sa Kristiyano. Itong masakit sa Kristiyano. Sasabihin mo kay Lord, Lord, nag-share naman ako ng gospel Lord, nag-invite naman ako ng maraming tao para sa iyo. Lord, maraming nasave dahil sa akin, dahil ginamit mo ko. Lord, nagpapaalis naman ako ng masasamang espiritu. Nagpapagaling ako, Lord. Ano sabihin sa'yo ni Lord? Ang sabi niya, tama na. Tama. Nagtatrabaho ka para sa akin, sa kingdom. Ginagawa mo yan. Pero never kang naglakad kasama. Sarili mo pa rin ang itinataas mo. Kaya ang sabi ni Lord, depart from me, I never knew you. Kapatid, hindi huli ang lahat. It's high time, it's not too late to live in holiness. You must walk by faith, not by sight. In these end times, hindi po importante kung anong naging nakuha mo, kung anong na-achieve mo. Walang kwenta ang lahat ng na-achieve mo kung wala kang Kristo sa buhay mo. To live in holiness in these end times, you must awake your spiritual slumber. Huwag tutulog-tulog sa pansitan ng iyong espiritu. You must close in Christ's righteousness. Hayaan mo si Lord ang magbigay sa iyo ng kalinawan by wearing His righteousness in your life. And you can walk in the Spirit kahit anong mangyari. Kapatid, gawin po natin ang sinasabi sa Biblia. Hindi dahil sinabi ng mga tao na nagsasalita ng about sa Bible. It's about God, that you have relationship with Him. This intimate na tinatawag is about you and God. Hindi natin pinag-uusapan yung ibang tao o ibang Kristiyano. Ang pinag-uusapan natin, ikaw at si Lord. Ano man ang mayroong kakasalanan, walang karapatan ng tao na i-judge ka. Wala. Minahal ka ni Lord. Minahal ka ni Lord. Kaya pinigin mo siya. Naiyak ako kasi nararamdaman kong pagmamahal niya. Lagi kong nararamdaman. Lahat tayo may lapses. Lahat tayo nagkulang kay Lord. Pero nandiyan palagi siya. Is end times, mga kapatid. Hindi ko lang ito sinasabi sa inyo. O umiyak ako. Hindi. Di lang ito. Dahil si Lord mismo ang nagsabi sa atin, kailangan kita na gusto kitang makasama sa aking paraiso. Yun po, kapatid, ang gustong iparating ni Lord sa inyo at sa akin. Maraming pong salamat. Pakiano mark yung ano muna. Ilaw po. Pakiano. To awake out of sleep,
Amen. Can we just switch on the light? Just switch on the light.